Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang motibo ng pananakop ng Japan sa Pilipinas at ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones. Maraming pangyayari ang naganap pagkatapos ng salakayin ng mga Hapones ang Pilipinas noong 8 ng Disyembre 1941. Nasakop ng mga Hapones ang Maynila noong Enero 2, 1942 at ginawa nila itong kabisera ng Pilipinas. Isinuko ni Major General Edward King ang Bataan noong April 9, 1942. Isinuko naman ni General Jonathan Wainwright ang korehidor sa mga Hapones noong May 6, 1942. Ito ang nagbigay daan sa ganap na pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Sa pagkasakop ng Maynila, ipinahayag ni Lieutenant General Masaharu Homma, ang punong commander ng Japanese Imperial Forces in the Philippines, ang pagwawakas ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas at ang pagsasailalim ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Hapones. Inihayag ni General Homma na ang layunin ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay palayain ang mga Pilipino mula sa mapaniil na pananakop ng Estados Unidos at hayaang maitatag ang isang republika. Ngunit sa likod ng layunin ng pagpapalaya ng Japan sa Pilipinas, may tatlong pangunahing motibo sa pananakop. Una, ang Pilipinas ay isang mahalagang mapagkukunang yaman ng Japan. Kulang ang Japan sa mga hilaw na sangkap. Kailangang masuportahan nito ang mga pangangailangan ng kanilang bansa para sa industrialisasyon at mga kagamitang pandigma. Ikalawa, ang Pilipinas ay nagsisilbing koneksyon sa iba pang bansang nasakop ng Japan sa Timog Silangang Asya. Kailangang makuha ng Japan ang mga linya ng komunikasyon sa pagitan nito at ng mga nasakop na bansa sa Timog. Kailangang maiwasang magamit ng Estados Unidos ang Pilipinas sa mga operasyon ng mga puwersa nito. Ikatlo, kailangan ng Japan ng mga karagdagang pamilihan para sa mga produkto nito at ng mga imperyo para sa lumalaki nitong populasyon. Batid ng mga Hapones ang masidhing pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan sa pamamahala ng sariling bayan. Ito ang ginamit ng mga Hapones upang hikayatin ang mga Pilipino na makiisa sa Japan. Pinalaganap nila ang isang propaganda tungkol sa pagtatatag ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Ito ay kapalit ng paglahok at pakikiisa ng mga Pilipino sa sama-samang kasaganaan sa higit na malaking silangang Asya o ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Isang kalipunang itinatag ng Japan. Layunin ng kalipunan ang pagbubuklod ng lahat ng mga bansa sa dulong silangang Asya tungo sa kasaganaan at kaunlaran ayon sa prinsipyong Asya para sa mga Asyano at hindi dapat madiktahan ng mga bansa sa kanluran. Gayunman, kinakailangang mapasailalim sa pamamahala ng Japan ang Pilipinas kung nais nito ng kalayaan at kaunlaran. Matapos na nasakop ang Maynila noong Enero 2, 1942, itinatag ni General Homma ang Japanese Military Administration noong Enero 3, 1942 upang maipatupad ang mga patakarang sibil ng mga Hapones. Itinalaga niya si General Yoshihide Hayashi bilang Direktor General ng Japanese Military Administration. Ipinangako ng pamahalang militar ng Japan ang pagtatatag ng isang republikang pamumunuan ng mga Pilipino. Sa talumpating binigkas ni Premier Hideki Toho sa Imperial Diet noong Enero 21, 1942, binigyang diin niya na ipagkakaloob ang kalayaan sa Pilipinas
kung makikiisa ang mga Pilipino sa sama-samang kasaganaan sa higit na malaking silangang Asya. Ang Imperial Diet ang pinakamataas na asembleya ng mga kinatawan ng isang imperyo tulad ng Japan. Pagkatapos masakop ng mga Hapones ang Pilipinas, binuwag ni General Homma ang pamahalaang Commonwealth. Itinatag niya noong Enero 23, 1942 ang Komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng ilang opisyal ng Pilipinas. Itinalaga si George Vargas bilang unang tagapangulo ng komisyon. Ang komisyon ang tumatayong pamahalaang sentral ng Pilipinas at naging pansamantalang pamahalaan hanggang maitatag ang Republika. Kailangang aprubahan muna ng Japanese Military Administration ang lahat ng mga kautusan, proklamasyon at desisyon ng komisyon. Nilikha ang 6 na kagawaran ng komisyon. Ang bawat kagawaran ay may komisyoner na Pilipino at mga tagapayong Hapones. Ang mga hukuman ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng punong komandante ng Imperial Japanese Forces. Itinalaga ng Japanese Military Administration na punong maestrado ng Korte Suprema si Jose Yulo. Binuo rin ang Council of State bilang lupang tagapayo upang tulungan ang pamahalaang sentral ng Pilipinas. Ipinag-utos ang pagpapanatili ng istruktura ng pamahalaang panlalawigan at pambayan. Binuwag naman ang lahat ng mga partidong politikal sa Pilipinas. Nilikha noong December 8, 1942 ang Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibape, alinsunod sa proklamasyon bilang 109 ng Komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas. Sa bisa ng sasabing proklamasyon, binuwag ang lahat ng mga partidong politikal sa Pilipinas at itinatag ang isang samahang may layuning mapagkaisa ang lahat ng mga Pilipino at maitaguyod ang mga pagpapahalagang silanganin. Layunin ng pagkakatatag ng Kalibape na pagkaisahin ang mga Pilipino. Ito ang naging makinarya ng propaganda ng Japan upang makamit ang simpatya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Nang lumaon, tanging ang Kalibape ang pinahintulutang umiral na partidong politikal sa Pilipinas at nagsilbing samahang panlipunan at pangkultura. Itinalaga si George Vargas bilang President ex officio ng Kalibape at si Benigno Aquino bilang pangalawang pangulo at direktor general nito. Ipinangako ni Jose Vargas ang pakikiisa ng mga Pilipino sa pagkakamit ng kalayaan sa pamamagitan ng isang demonstrasyon ng pagtanaw ng utang na loob sa mga Hapones na isinagawa noong Pebrero 8, 1943. Nagpalabas ang Council of States ng isang manifesto noong Pebrero 26, 1943 na nanghikayat sa mga Pilipino na makiisa tungo sa katuparang mithiing kalayaan. Sa pagdalaw sa Pilipinas ni Premier Toho noong May 6, 1943, ipinangako niya sa mga Pilipino ang pagtatatag ng Republika ng Pilipinas. Inatasan niya ang Kalibape na magbuo ng Preparatory Commission for Philippine Independence. Idinaos ng Kalibape ang kumbensyon noong Hulyo 19, 1943. Naghalal sila ng 20 miyembro ng PCPI. Tungkulin ng PCPI na magbuo ng konstitusyon, magtatag ng bagong pambansang asembleya bilang batasan ng Pilipinas. Kabilang sa 20 miyembro ay sina Manuel Rojas, Benigno Aquino Sr., George Vargas, Claro M. Recto at iba pang tanyag na lider at politiko. Nahirang na pangulo ng PCPI si Jose P. Laurel at sina Benigno S. Aquino at Ramon Avancenia bilang mga pangalawang pangulo.
Nahalal noong September 25, 1943 si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ginanap sa harap ng gusali ng Kongreso ang pagtatalaga kay Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas noong Oktubre 14, 1943. Nanumpa siya sa wikang Tagalog. Sa pagkakataong ito, itinaas at iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ngunit kahit idiniklara ng Japan ang kalayaan ng Pilipinas, tiniyak nito ang pananatili ng mga Hapones sa bansa. Isang pamahalaang puppet ang Ikalawang Republika. Tinawag na pamahalaang puppet o republikang puppet sapagkat wala itong ganap na kalayaang pamahalaan ng mga Pilipino. Ang kagustuhan lamang ng mga Hapones ang nananaig sa panahong ito. Sa mga unang panahon ng pagiging imperialista, umunlad ng husto ang ekonomiya ng bansang Japan. Sa pagkakasangkot ng Japan sa digmaan sa Pasipiko, kinailangan nitong tustusan ang mga pangangailangang militar nito, ngunit kinailangan din nitong matugunan ang mga pangangailangang komersyal ng kanilang bansa. Upang kapwa matugunan ang mga pangangailangang ito, ipinatupad ng Japan ang mga patakaran at batas pang-ekonomiya sa mga bansang nasakop nito. Ang war economy ay tumutukoy sa pagbuo ng kakayahan ng isang bansa para sa produksyon at distribusyon sa panahon ng digmaan. Kinakailangan ang mga pagsasaayos sa produksyon ng mga pangangailangan ng mga consumer kasabay ng pagsustos sa lakas ng hukbong pantanggol. Mahalaga ang tama at maingat na paglalaan ng pamahalaan ng mga pinagkukunang yaman nito upang makamit ang tagumpay sa digmaan kasabay ang pagtustos sa mga pangunahing pangangailangang domestiko ng bansa. Pinairal ng Japan sa mga bansang nasakop ang patakarang war economy. Noong 1942, ipinagbawal ang dolyar at ang sirkulasyon ng piso. Ang sinumang mahuling mayroon o gumagamit nito ay pinaparusahan. Nag-imprenta ang pamahalang Hapones ng tinatawag na Philippine Fiat Peso, isang uri ng fiat money na walang intrinsic na halaga bilang isang pisikal na kalakal. Nagkakaroon lamang ng halaga ito kapag idiniklara itong legal ng isang pamahalaan. Tinawag ng maraming Pilipino ang Fiat Peso na Mickey Mouse Money dahil sa napakababa nitong halaga na tila isang laruang papel lamang. Dahil sa kakulangan ng pagkain tulad ng bigas, nabuhay ang mga Pilipino sa mga lamang dagat, lamang lupa at mga halaman. Nagkaroon ng pagrarasyon ng asukal, bigas, mantika, posporo, sabon, tela at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang pamamahagi ng rasyon ay ginawa sa pamamagitan ng samahang nayon na binubuo ng 5 hanggang 16 na pamilya. Nakatala sa samahang nayon ang bawat miyembro ng pamilya. Natutong magnegosyo ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbili at pagbibenta ng mga paninda. Natuto rin sila sa paggawa ng sigarilyo mula sa mga dahon ng papaya, paggawa ng kape mula sa hilaw na bigas, paggamit ng mga dahon ng mangga bilang tsa, pagluluto ng dagta mula sa puno ng saging at papaya, at pagtatanim ng mga gulay sa mga bakuran. Pinalakas ang kampanya ng produksyon ng pagkain. Ang mga bata ay natutong tumulong sa paghahanap buhay ng kanilang mga magulang. Nakaranas ang Pilipinas ng matinding paghihirap sa panahon ng pananakop ng mga Hapones dahil limitado ang mga gawaing pang-ekonomiya. Mabagal ang komersyo, kalakalan at industriya. Maraming pagawaan ang nagsara. Nawalan ng trabaho ang maraming manggagawa sa mga pabrika. Nawalan ng interes ang mga magsasaka kaya iniwan nila ang mga sakahan at nagtungo na lamang sa mga syudad at sa mga kabundukan. Naging konti ang mga hayop na pambukid. Naapektuhan ang produksyong agrikultural kaya nagkulang ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tumaas ang halaga ng mga bilihin at lumaganap ang iba't ibang uri ng sakit.
dumanas ang Pilipinas ng implasyon sa pagbaba ng halaga ng salaping Japan. Sa panahon ng Ikalawang Republika, hindi lamang ang wikang Nipongo ang isinulong ng mga Hapones, kundi ang paggamit ng wikang Tagalog. Dahil ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles, sumigla ang panitikang Tagalog. Maraming maikling kwentong Tagalog ang nasulat. Ipinasalin sa Tagalog ang mga akda ng mga manunulat sa Ingles. Bunga nito, napahalagahan ng mga Pilipino ang kagandahan ng Tagalog bilang pambansang wika. Ipinatupad ang patakarang edukasyon batay sa layunin ng mga Hapones na maiwaksi ng mga Pilipino ang kultura at impluensyang kanluranin. Maliban sa kulturang Hapones, itinuro rin ang kasaysayan at kulturang Pilipino, edukasyon sa kabutihang asal, espiritualidad ng mga Pilipino at pagmamahal sa paggawa. Ipinag-utos din ang pagkakaroon ng lisensya ng mga guro. Sa panahon ng Ikalawang Republika, naglungsad ang kalibapi ng mga programa para sa maramihang pangangalap ng mga manggagawa. Sa pamamagitan nito, naitaas ang pagmamahal sa paggawa. Sa kabila ng napakaraming paghihirap sa panahon ng Ikalawang Republika, ipinamalas ng mga Pilipino na hindi sila susuko. Sa halip, ipinamalas nila ang matinding pagnanais na makamit ang tunay na kalayaan. At diyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!